for the third episode ng Josh Before Mondays. Andito tayo ngayon sa Deja Brew. Grabe, like sobrang chill ng vibe dito. Ang ganda, ang daming mga toys and everything. Ayan, so dito tayo mag-recap ng week. Ang daming art stuff din dito. I'm gonna take a video na lang later ng mga ganap dyan. Pero yeah. Well, last week, like late ko na post yung Josh Before Mondays. Pinagluto ako nila Jamie. So hindi ako naka-edit that same day. So sana ngayon ma-edit ko agad to. Ang mga ganap nung Monday ay pumunta ako ng LB. Like right after kong mag-spend ng day with Jamie, Patricia, Enrico, and Keith sa BGC. Diretso kami ni Jamie sa LB. Tulog ako kay Miko. Thank you very much, Miko, sa pag-ampon sa akin. I really appreciate my friends na pwede ako makitulog sa kanila. So, I love you guys. Then, nung one day na pumunta ako ng LB to meet my interns to prepare then para sa launching ng Madicor Aggie Board Review. And we met para mag-isip ng flow for the program. Ako nag-aayos din ako ng mga ganaps like attendance sheets and all. More on meeting siya actually. Na-chill lang naman. Hindi naman ako nagpapa-meeting ng sobrang tagal and everything. Then, coordinate lang namin sa isang partner pa ng Madicor, which is yung UP Laes. Coordinate namin sa kanila yung program, etc. Nung Monday din pala, nag-film kami ng podcast ng mga interns ko. Kasi sabi ko, para meron din kaming like output or such na hindi lang yung para sa internship nila. Kasi nakakatawa rin silang kausap kasama and very fun talaga yung yung podcast na yun. Parang 1 hour and 9 minutes yung raw video ng podcast. Tuesday, pumunta ako sa Bloom Cafe. Bumalik ako kasi may podcast. Kaming isushoot din ni Ate Bea. So, pagkatapos nandun din ako nag-work, nakatapos ako ng I think 1 chapter dun sa libro na i-release ko. Sumunod si Edre sa Bloom Cafe. Tapos pinakilala ko rin siya kay Ate Bea. So, sila yung nag-uusap habang ako ay nag-work. The following day, like nag-work lang ako sa SP. Kasi ko, productive talaga ako sa SP. Malala. Kaya yon, I'm so happy naman na ang dami ko nagawa ng day na yon. Kaya parang kung gusto ko mag-reset talaga ng week ko at na maging productive sa mga sinusulat ko, etc. Pupunta akong SP. Tapos, sumunod si Edre. Then, nag-samgyup kami. Nag-samgyup kami after. Then, Thursday, balik ako ng LB. So, Manila, LB, Batangas. Tapos, LB ulit. Nag-prepare na kami ng mga ganaps na kailangan for the board exam. Una, nagpabili na ako ng food, ng snacks para sa mga reviewees sa opening program kala Tita Yoli. So, pagkarating ko ng office, nagpapack na sila noong mga snacks and everything. That same day, nag-prepare kami ni Jed at saka ni Ruth ng mga kailangan. Like, ginupit namin yung mga IDs. Then, mga 5 o'clock, dumating ang UP Laes kasi nag-meet kami for the structure of the program, etc. Then, ayun, nagpabili ako ng dinner. Then, nag-dinner together lang din kami. Then, finalize lang namin yung structure or yung flow mismo na magiging program nung Friday. Nakaalis yata kami ng office mga around 7 p.m. Then, pupunta ako kay Ate Daph. So, ayun, doon ako nakitulog kay Ate Daph. Come Friday, ito na, parang I feel like sobrang long day ahead niya. So, nagising agad ako maaga. Ang plan ko nung una is pumunta ng around 9 a.m. Pero mas inagahan ko na siya. Parang mga 6 yata na nagising na ako. Nag-start ako mag-print ng mga kailangan pang i-print kasi marami pang kailangan i-prepare for the orientation. Like may mga kailangan pang i-print na scripts, kailangan pang mag-print ng mga IDs kasi may mga nagpapalipat din from PM to AM, mga ganon-ganon. And habang nangyayari yun,
sila tita at si Ate Nelly, nasa taas sila. Nagko-collect sila ng registration. Tapos, ayun, so, bayad sa taas, ako sa baba. Medyo stress ako. Tapos medyo nagloloko pa yung printer. Parang 2 hours ako nagtatry mag-print from 8 hanggang mga 10. So sabi ko, oh my gosh, kailangan na natin bumili ng bagong printer. So nagpabili ako ng bagong printer para mas mabilis. Tapos yung tinatry kong i-print for 2 hours, na-print ko lang siya ng 2 minutes na meron ng bagong printer. So, it's a worthy na investment. Tapos, kasi kailangan din naman sa review moving forward. Kumain muna ang UP Laes, si Jed, tsaka si Ruth, yung interns ko from DevCom. And si kami nila Tita Yoli, kumain lang kami muna. Then bago kami pumunta sa venue, which is sa iWeb. Medyo stressful din siya kasi nagbago ng venue from iWeb Auditorium, ginawa nilang lecture hall. So, last minute siya na change. Iba yung itsura ng lecture hall sa auditorium. Pababa yung iWeb lecture hall, parang ganon. So, yung mga games, etc. Medyo winner din namin siya. Tapos, ang daming bubuhatin, ang daming walang table, walang speaker, walang sound system doon. So, buhat tuloy kami ng speaker from Madicor. Tapos, nakiusap na lang kami kay Kuya PJ na dalhin niya yung sasakyan niya. So, ayun. Para may maghahatid at magbubuhat ng mga gamit papunta sa iWeb. Tapos, ayun. I feel like fun naman siya for the students. Lalo pa, ang dami naming games and everything. We will post actually an edit of the orientation program. Siguro by next week. Bago mag-start yung, which is bukas na yun. Yes. Oo, bukas. Oo nga, kaya ko yung i-edit. Tapos, pagkatapos noon, edi successful naman and such. Ang daming reviewees, parang nasa 98 sila. Tapos, after, nagbuhat lang ulit kami ng mga gamit pabalik sa office. And then after that, tumambay kami sa Starbucks nila Jed plus ni Ruth. Tapos kwentuhan lang kasi parang naging curious sila sa coffee order ko dati sa Starbucks. Sabi ko, pag end ng internship nyo, tayo, SP tayo. Tapos ayun. Natulog ulit ako kala Ate Duff nung Friday. Tapos, Saturday, umalis ako ng LB kasi thank you Ate Duff sa pagpapatulog sa akin ng 2 nights. Nasa QC ako ngayon. Then, nag-catch up lang ako with Jace. Doon naman ako nakitulog kay Jace. Sa may, saan ba yun? Commonwealth banda. Tapos, ayun. Like, nag-catch up kami, etc. Kagabi. Ganyan. Tapos, nakakatawa lang. Like, I just want to highlight this comment sa Yabong Pilipinas na one of the things that really keeps me going ay yung mga feedback na mga ganito. Like, meron nag-comment kasi na parang, I would like to express my appreciation for your dedication to providing these free lectures. They are an invaluable resource for those of us preparing for the upcoming agriculture board exam. Tapos, sabi na, your teaching style makes complex concepts very easy to absorb, which is one of the things that I feel like ever since parang kino-comment naman siya sa akin ng mga students ko, etc. And parang challenge kasi siyang gawin online. Kaya this means a lot na, oh my gosh, so it means ganun rin pala kahit nagtuturo ako online na walang masyadong communicate, walang feedback, etc. na habang nag-aaral sila, parang ganon. Tapos, ayun, your high energy and humor, wow, keep the lessons highly engaging. I truly hope you continue creating more content for this and other subjects in agriculture po, sir. I'm excited to keep learning from your channel and look forward to your future videos. It reminded me to keep pushing sa mga ginagawa kong stuff, lalo na dun sa mission of democratizing access to agricultural education. That's one of the things that I'm really passionate about. And I will be releasing a book on, like, para siyang review book ng agriculture licensure. Today, Sunday, andito ako ngayon sa Deja Brew. Kasama ko si Enrico, andito siya. Ay, kanina pala nakita rin kami ni Fiona tapos ni Jace kasi meron silang event somewhere. So, medyo
nag-catch up din kami ni Fiona. Si Fiona is, advice siya ni Ma'am Timmy, tapos nag-meet lang kami sa isang talk namin on microgreens last February. Ayun. Tapos, siya yung nag-suggest dito sa Deja Brew kasi ang chill daw ng environment. I wanna recommend a short film for the week. This is from Catherine Lynn Rose sa YouTube. Meron siyang isang song kasi that naka-resonate ako nung pinakinggan ko siya dati, which is Top of My School. Tapos nag-release siya ng parang short film musical niya, which is, I feel like ilang months na niya tong pinoproduce kasi nakakakita na ako ng mga clips na ito. Like, way before. It's a good short film and pwede siyang panoorin. I love it. 19 minutes lang yata yun, or 20 minutes. Ayun, I think that's it for this week. And something that I am excited about next week is ang dami kong pupuntahan. Hindi ako natitigil. At baka nasa LB ulit ako tomorrow. Then I think somewhere here sa QC. Tapos magpapangasinan ako. Then mag-Nueva Ecija ako. Hindi pa nagsisimula. Pagod na ako. Pero yeah, I'm excited kasi I'll be meeting a lot of friends next week. Si Ma'am Chua na fresh from North Dakota. I-meet ko siya sa Pangasinan. Friends ko from high school. Then yung kapatid ko rin sa CLSU, mag-meet kami. Then magtuturo ako sa CLSU sa Saturday. So, yeah. Ang daming mangyayari. So, I'm excited about that. That's it for this video.